Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, magbibigay po ako ng aking sariling opinion regarding sa balita na natanggap ko, nabasa ko kagabi, no? February 17, 2025 from ABS-CBN News. Tungkol po ito guys, sa petition was filed at the COMELEC to disqualify Representative Erwin Tulfo, ACS Party List, Jocelyn Tulfo, Representative Ralph Wendell Tulfo, Wanda Teo, and Ben Tulfo for supposedly not being qualified as candidate to seek public office. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat po muna ako sa lahat ng mga viewers, silent viewers at supporters sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong suporta at walang sawang panonood, like, share, and pag-subscribe. Una-una guys, medyo ng personal ko lang ha, medyo desperate move po ito ng kanilang mga kalaban rather. Why? Ang pinupunto nila dito sa disqualification kasi daw political dynasty according sa sa news no ng ABS-CBN News, political dynasty. Now tanong ko lang guys, maraming mga politiko dito sa Pilipinas na political dynasty din ang ginagamit, no? To name a few, Dutertes, Abalos, Benitez, Aquinos, kung ano pa, Garcia, or whatever pa na mga Rodriguez, no? Na Cayetano, Estrada, no? So, kung may petition, i-disqualify sila based on political dynasty na sabi nila, wala naman law, no? Na nagdi-disqualify. At sa tingin ko lang guys, ginagamit lang ang issue na ito kasi ang kanilang mga kalaban sa politika ay desperado ng mananalo. Sure way na talaga to eh. Karamihan sa kanila mananalo na talaga. Ikalawa, kung kung i-disqualify sila based on sa 1987 Constitution, in lack of qualification required by the Constitution, natural born citizen daw, mga bla bla bla, ano pa to? Patunayan nila muna sa korte. Yun guys, napatunayan muna nila sa korte na hindi naturalized Pilipino ang mga Tulfo at political dynasty, wala naman law, at saka dapat usigin din ang ibang family na political dynasty. Marcos, ang anak niya is senador, congressman si Sandro, okay? Arroyo sa Pampanga, Lapid, marami talaga, no? So this is an old issue actually na nire-recycle lang kanyang mga kalaban. I'm not defending them, but nakikita ko talaga it is purely political attack against the Tulfos, no? So yun lang po guys. Dapat they will file a formal case sa korte, kaso naman matatapos lang siguro ang eleksyon, hindi pa mariresolve, no? Alam naman natin, sobrang bagal ang hustisya dito sa Pilipinas kahit may pera ka pa at connection, matagalan talaga na ma-resolve ang desisyon ng korte. Yun lang po guys, kung i-file sila for disqualification for the petition, medyo mahabang usapan yan, okay? Siguro kung mananalo ang mga petitioner, most likely tapos na sila sa kanilang mga posisyon, no? And then next election again. Yun lang po guys. Maraming salamat. Kung may opinion kayo, pakilagay lang po sa comment section ng ating video ngayon. Maraming salamat. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe kung bago lang kayo sa channel ko. Mahal ko kayo guys. I love you all. Kita-kita po tayo sa susunod na video guys. Salamat.